Hi guys! Welcome to my YouTube channel and welcome to my series na Moonlight Talks. So dito guys, pinag-uusapan natin yung mga iba't ibang topic about life, about lifestyle, and about mindset. So stay tuned guys kasi maganda yung pag-uusapan natin for tonight. So guys, let's talk about health versus insecurities. So ito yung pinangako ko ng mga last vlog ko kung bakit ako nagpapapayat or kung bakit ako nag-workout. So yun guys, pagdating sa pagpapapayat, may iba't ibang klase tayong mga reason or motivations or pinaghuhugutan kaya tayo nagpapapayat. So for me guys is alamin natin kung insecurities ba or health yung naging rason. Ako talaga guys, every January yan yung New Year's resolution ko. Gusto ko magpapayat, gusto kong magbalik alindog, ganon. So medyo chubby kasi ako guys ngayon and marami ding nakakapansin talaga na sa mga nagdaang taon is talagang mas tumaba ako. And actually, hindi naging effective sa akin yung dahil sa insecurities ko, kaya ako nagpapapayat. So, dati kasi gusto ko maging fit sa akin yung damit, gusto ko maging confident ako, and ayun, parang napipilitan talaga akong gawin na magpapayat kasi yun nga, nai-insecure ako kasi yung iba, sexy, yung iba na mga kabatch ko, hindi naman masyadong tumaba. And yung mga siguro nakikita ko rin sa social media, kaya medyo yun yung pinanghuhugutan ko nun. Kaya every New Year's resolution na ginagawa ko is kasali yung pagpapapayat. And yun nga, yung dahil din siguro sa inggit na yung iba nasusuot nila yung mga gusto nila and ako hindi ko talaga masuot. Hindi ko nga alam kung yung mga bibilihin ko sa online magkakasya ko kasi as in hindi na yun dati yung size ko. And yun nga, every January, nagtry talaga ako magpapayat. Every January, nagtatry talaga ako. Kaso, every time na, kumbaga, hindi ko siya nakukontinue or nakakalagpas ako ng mga days. And then, nakakita ko yung resulta. Minsan, pag nagtitimbang ako, wala talaga nababawas. Kaya, yun, doon na pumapasok yung stress, yung anxiety, na parang nadadown na ako. And then, ang nagiging end niya is hindi na ako nagtutuloy na magpapayat. So, wala na talaga, kakalimutan ko na. Kakain na naman ako ng madami, wala na naman akong exercise. So, ganun yung nangyayari kapag yun yung naging reason, yung insecurities ko dati. So, kaya ang reason ko ngayon guys, kaya ako nagpapapayat is all about my health na talaga. Kasi last year, so, nag-medical kami kasi record yun sa company, yearly medical. So, nung binipi ako ng doktor, sabi niya medyo mataas daw yung BP ko and hindi daw normal. Tapos, kailangan ko daw talagang bantayan. So, meron namang kaming BP dito sa bahay, yung electronic. So, yun, nabibili siya sa online and sabi nila accurate naman yun. So, yun, winatch ko yung BP ko ng mga ilang days. And medyo mataas pa rin siya, guys. And sabi nga ng doktor sa akin, medyo wag daw akong pakampante kasi baka masana yung katawan ko dun sa ganong BP. So, ayoko namang dumating sa point na yun yung magiging reason kaya ako maho-hospitalized. So, ayan, nag-research ako ngayon ng mga kailangan kong gawin, kainin, lifestyle para bumaba yung BP ko. So, may mga na-research naman ako guys and ngayon is actually hindi na ako nagra-rush na magpapayat. Pero binabantayan ko talaga yung mga pinapasok kong pagkain sa katawan ko and isa dun yung 8 hours na sleep. Tapos kumain ng mga food na pwedeng pampababa ng blood pressure. Tapos kailangan ko mag-exercise, magpapawis kasi guys, yung trabaho ko, maghapon ako nakaupo, syempre naka-aircon. So hindi ako pinagpapawisan. Isa pa yun sa reason ko kaya ako nag-workout or nag-exercise every day. And isa pa guys is takot din ako mag-take ng kung ano-anong vitamins or coffee na pampapayat. So dati kasi meron akong trinay na coffee, hindi ko na lang sabihin yung brand pero hindi ko siya naging hiyang kasi parang na-trigger niya yung UTI ko. So nahirapan akong umihi kaya
tinigil ko siya. And then, yung mga vitamins naman na pampapayat is parang hindi ako confident na inumin kasi feeling ko parang magkakasakit ako ganun. So, medyo may takot ako sa mga ganyang mga tinitake na vitamins. So, para sa akin, mas maganda pa rin talaga yung natural na pagpapapayat. And by this time, guys, na hindi na insecurities yung reason ko, mas parang gumaan yung pakiramdam ko na kumakain talaga ako ng mga masusustansya. Yung mga fruits, yung mga vegetables, tapos iniiwasan ko na yung mga chichirya, mga junk foods. So, mas gumaan talaga yung pakiramdam ko nung ang naging reason ko is yung health ko. Talagang inaalagaan ko na siya ngayon. Tapos guys, isipin natin na hindi tayo bumabata. So, we're aging. Kaya, by this time, siguro yun na lang din yung naging sign na kailangan ko talagang maging healthy. Kasi, yun nga, tumatanda na tayo. And, isa pa talaga sa naging reason, mabigat na reason is, syempre, ayoko magkasakit ako kasi may autism akong anak na pinapatherapy ko pa lang ngayon. Kaya, kailangan talaga maging healthy ako, pati yung asawa ko maging healthy din. So, binabala ko din bumili ng treadmill. So, nag-iipon pa ako para si daddy din is makapag-exercise. Kasi gusto ko dalawa kami is both healthy para mas maalagaan pa namin yung anak namin hanggang sa matapos siya mag-therapy, hanggang sa maging independent siya. So, isa pa yun guys. So, lahat talaga kami gusto ko maging healthy. And maganda rin naman na napapakita natin sa mga anak natin na we're having a healthy lifestyle kasi alam nyo na-adapt yan ng mga anak natin. So magandang maging good example tayo sa kanila, especially sa pagkain ng mga masustansya, gulay, prutas. Kapag nakikita nilang kumakain tayo ng mga ganun, syempre sila din is ihikayat natin kumain ng ganun, especially kapag sabay-sabay tayo sa lamesa, di ba? So isa pa yon na magandang benefits na kailangan nating ipakita sa mga anak natin. And alam nyo ba na mahal ang medical talaga dito sa Pilipinas? So, hindi talaga basta-basta yung mga bills sa hospital kapag nagkasakit tayo. Yun din yung isang iniiwasan ko kasi sabi ko, imbis na pambayad sa hospital yung iipunin is, di ba mas maganda kung pang travel na lang, pang outing ng family. So, yun. Ngayon guys, meron akong biniling notebook na nilalagay ko lahat doon yung mga benefits ng mga pagkain. Sinasali ko na rin yung pati sa anak ko, yung mga healthy para sa mga kids. And yung lifestyle na meron, kung ano yung mga nilalagay ko doon ng mga benefits, ng mga fruits, vegetables, ganun. So, yun. Parang this time guys is nagiging smart na rin ako pagdating sa health. And minsan kasi nakakalimutan talaga natin kung ano ba yung mga kailangang kainin kapag ganitong may sakit ka ng ganito. So yun, even yung mga vitamins namin dito sa bahay, pati yung vitamins ng anak ko, vitamin C. So prina-priority din namin yun. So ako, hindi ako ma-intake talaga sa mga vitamins. So minsan lang talaga ako nag-vitamins. Kaya hanggat maaari sa mga foods ko talaga inaano yung katawan ko. Kasi hindi talaga ako ma-vitamins guys. So pati yung asawa ko kaya medyo ano lang kami sa vitamin C lang kami. And then sa mga kinakain na mga masusustansya talaga. And sa mga balak na magpapayat is actually, ang una nyong isipin is yung health nyo. Kahit mga nasa teens pa lang kayo or 20s pa lang kayo na nararamdaman yung malalakas pa naman kayo and wala kayong mga sakit, mag-start na kayo guys na alagaan yung sarili ninyo. Kasi magsisisi kayo kapag nag-age na kayo is may mga na-adapt na kayong mga sakit. So, wag naman sana guys. Kaya ngayon umpisahan na nating maging healthy yung lifestyle natin. So, ngayon guys is hindi na ako nagmamadaling magpapayat. So, meron akong pag hindi ako nakakapag-fasting, isang ginagawa ko is hindi lang talaga ako kumakain ng marami.
Tapos more on gulay, more on prutas, or minsan kapag gabi, nililesen ko talaga yung pagkain ng rice, mga ganon. Basta binabantayan ko talaga yung BP ko sa ngayon. And syempre marami pa tayong mga gustong gawin sa buhay, kaya feeling ko part talaga yon, yung investment talaga. Kaya nga 'di ba health is wealth. Kaya ayun, yung mga insecurities na yan is minsan kasi kapag hindi mo nahi-hit yung target mo, talagang hindi ka talaga ma-motivate na. So, kapag health yung pag-uusapan natin is mas magaan siyang gawin, mas magaan magpapayat kasi alam mo magiging maganda yung resulta. And hindi ka mag-rush guys na hindi ka nakapagpapayat. Kapag ka nalaman mo na kumakain ka naman ng healthy, kahit konti lang yung nabawas sa timbang mo, kung normal naman lahat ng mga test mo, wala kang nararamdamang sakit, okay lang yon. Slowly lang na pagbabawas ng timbang. Huwag tayong mag-crash diet. And sana lahat tayo is pahalagahan natin yung healthy lifestyle. So, ayun guys, yun ang ating topic for tonight na sana nakarelate din yung iba. And kung nakarating ka dito guys, and natapos mo tong video, thank you so much for watching. So, see you guys on my next one. Bye!